The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Mabuhay ka, Brad Jeff. Bukas ay bisperas na ng Biyernes. Yeah. Good morning, Brad Tech. Good morning, Mase. Good morning, Pastor Jeff. Alam mo yun? Looking forward eh. Hindi naman sa minamadali natin ang pag-usad po ng orasan. No? Kasi usually, nakakadagdag din sa ating kumbaga energy, yung Yes. meron kang looking forward ka sa mga araw po ng Sabbath day. Alright, so Brad, kumusta ang iyong Chinese New Year? Kumain ka ba ng lechon Macau, lumpiang Shanghai? Puro putok-batok. Pansit na naman. Okay, go ahead, Brad. Well, nanonood sa atin mga taga-Interfil Laboratories daw to sa Cabuyao, Laguna. Naka-tune in sila sa TV nila. QCRMPM, kung ano man code nila yon. Mami Ems, Mami Weng, Marion, at Sir Vic Abasolo. Nag-message yan, Ted. Nanonood lagi sa atin. Thank you. Yan. Today, pag-uusapan natin, maganda. Little steps, big consequences. Sabi po sa Song of Solomon, medyo bihira itong mabasa sa Bible, Ted, at kasi maiksing libro lang to ni King Solomon. Sabi sa Song of Solomon 2:15, catch for us the little foxes. The little foxes that ruin the vineyards. Pag tinignan mo, sabi niya, ulihin niyo yung mga maliliit na fox na yan kasi yan ang sumisira ng ating taniman ng ubas. Yung vineyard po is not destroyed overnight. Yan po'y nagsimulang masira by little damages caused by little foxes. Alam niyo po yon, walang nagsimula sa buhay na gusto niyang sabihin sa sarili niya, alam mo, ang goal ko this year, magkaroon ng moral failure. Wala na po nagsabi sa mga kinasal ko na, in 3 years time, dapat sira na tong marriage na to. Yung compromise po, yan ang topic natin ngayon, doesn't begin big time. It starts small. Yung mga maliliit na kompromiso, ika nga, okay lang yan, minsan lang naman. Okay, yung iba sasabihin, hindi naman malalaman, barya lang yan sa kumpanya, hello. O iba naman sabihin, hindi naman ako ganun ka-serious. Konting adjustment lang naman ginawa ko. But those small cracks can break strong foundation. Tandaan niyo po ito, unang-una, compromise begins with direction, not destination. Pag tininan niyo po si Lot, yung pamangkin ni Abraham, nung siya'y namili, nakita niya green meadows towards Sodom and Gomorrah, which is a sinful city. Hindi siya nag-move immediately sa Sodom at Gomorrah. Tiningnan lang niya, he looked, and then ipinitch niya yung tent niya near Sodom. Then eventually tumira siya ron, and eventually yung Sodom na nakatira sa kanya. So walang biglang bagsak, isang bagsak, it's gradual. The danger is not the destination po sa una, it's the direction. Lahat po na nag-downfall begins with the decision. You don't fall overnight, you drift over time. Pangalawa po, compromise justifies itself bago tuluyang masira yung tao. Si King Saul po, meron po siyang ginawang masama sa Diyos. Hindi niya tinupad yung utos ng Diyos. Pero sinabi niya, kaya ko lang naman ginawa yun para rin naman sa Diyos. Kaya ko inisperto magagandang hayop na to, hindi ko pinatay para ialay sa Diyos. Pero totoo, gusto niya ng pangsariling kapakanan. And sometimes, compromise can sound reasonable. Pag tayo po'y nag-start ng i-explain yung kasalanan natin and to justify it, we're starting to drift away. Kaya po, yung pagsunod sa Diyos, pag naging optional, yung distraction po will become inevitable. Pangatlo po, small compromises lead to spiritual numbness. Ibig sabihin po, hindi ka na tinatablan. Wala ka ng conviction. Yun ang pinakadelikado sa compromise. Hindi agad masakit, hindi mo agad mamamalayan, you don't feel it immediately. Katulad ni Samson, nakipag-flirt sa temptation, nakipaglaro dito kay sa babae niya, nakipaglaro muna kay Delilah, then eventually, nawala na ang presensya ng Diyos. So the first step away from God always feels small, pero eventually po lumalayo yan. Kaya po gusto ko lang kayo i-remind, yung pong mga compromises na ginagawa natin, i-guard nyo po yung small decisions na ginagawa nyo. Kahit maliit lang, gagastusin ko to 100. Saan ko ba to gagastusin? Huwag ka makipag-negotiate with conviction. Stay accountable with someone and protect your quiet time with God. Again, integrity is not built in crisis. It's built in private, consistent, small decision. Ulitin ko po, yung ating verse ngayon, Song of Solomon 2:15, catch for us
the little foxes that ruin the vineyard. Tayo manalangin. Panginoon, gusto ko lang tanungin, Lord, yung mga tao nakikinig ngayon, ano ba yung mga small foxes at compromises na ginajustify namin sa buhay namin? Tulungan mo kami, Lord, magkaroon ng wisdom, magkaroon ng discernment, yung maliliit na hakbang na ito na magdudulot na eventually kakasira ng marriage namin, yung mga simpleng mga minuto na pinapanood namin na hindi dapat namin panoorin at i-feed sa mga mata namin, Lord, eventually ito ang sisira sa aming marriage, sisira sa aming finances. So Lord, tingnan lang namin, Lord, ang mga katuruan mo, kahit mahirap sa simula sundin, pero eventually it becomes a joy. Tulungan mo kami, Lord, wag mag-compromise upang hindi kami magkaroon ng matinding pagsisisi sa huli. In Jesus' name, Amen. Amen. Muli, Panginoon, salamat po ng marami sa aming pong aral at paalaala na pakinggan mula kay Brad Jeff today. Alagaan niyo po lagi si Brad sa kanyang ginagawang mission and purpose po sa aming programa araw-araw at amin din pong pinapanalangin ang lahat po ng mga nag-aabang sa segment na ito araw-araw. Lord, bless them, protect them, and guide them. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat, Brad. Talagang mga napapanahon na mga paalaala sa ating lahat. Thank you very much. Ito rin ang inaabangan ni Ate Nati Ocampo Versosa araw-araw, si Manuntos Almarsan, inaabangan din to, at maging si Kuya Boyet Del Pozo na balikbayan po, ito rin ang inaabangan niya. At si Nanay Nenita Bartolaso at ni Nanay Auring Soriano, ito rin po ang inaabangan araw-araw. Salamat, mabuhay ka, Brad, and bukas nga ay bisperas na ng Biyernes. Yan. Of course. Konti na lang. Makakapahinga na. Nandiyan ako sa Biyernes, Brad Ted. So Okay. kami ni ating Cheryl ulit. Ayun, Alright. Alas sa 10 ng Perfect umaga, Mornings. no? Oo. Yes, kung papala rin, sana'y makapunta dyan sa studio para makita ko lang. Nandiyan pa ba si Mase sa Friday? Yes, hanggang next year siya dito. Yes. Talaga si Chacha ay nasa eternal. Anong tawag mo, Ted? Ah, Anong tawag mo sa bakasyon? eternity leave. Eternity leave. Hindi. Nasa France siya ngayon, nasa France. Hindi ko alam kung tatawid siya ng dahig. Ay, wow. Oo. Baka may dalang placard pa yun pag tumawid yun. Sige. Salamat na marami, Brad. Mabuhay ka. Thank you. Mabuhay ka, Mase. Ted, ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo.